Ano sa yung balita sa lahat at maligayang pagdating sa Ang pinakamalamig. NDR, sa pinakamalamig na lungsod sa China, maligayang pagdating sa Harbin. China, isa sa pinakamalalaking lungsod ng China na nagiging tunay na kahangahangang lugar tuwing panahon ng taglamig. At nandito ako sa pinakamalaking pista ng yelo at niyebe sa mundo. At sa video na ito, isasama ko kayo sa hindi kapanipaniwalang taunang kaganapan na tinatawag na Harbin Ice and Snow Festival. Ang kahangahangang $500 milyong ang ginagastos sa paglikha ng malaking komplikadong lungsod ng yelo na gawa sa mga nakakabighaning eskultura ng yelo na natutunaw lamang. Hindi lamang iyon, ngunit pagkatapos ay maglalakbay ako sa puso ng lungsod upang ipakita ang kanyang kahangahangang pamana ng Ruso at mayamang kasaysayan, at para tapusin ito, magpapahinga ako sa isang tahimik na lugar kung saan ang mga sinaunang pamamaraan ng Chino ay maganda na ipinapakita para sa pinakamataas na karanasan sa pagpapahinga. Sabay-sabay tayong tatalon sa mahiwagang Harbin. Ang kwento ay nagsimula noong nakaraang taon sa maagang Pebrero ng 2024. Sa ilalim ng mainit na kalangitan ng Pilipinas, kami ng aking mga kaibigan ay nagtapos ng hindi malilimutang biyahe ng paggawa ng pelikula. Isang huling kainan. Para tapusin ang biyahe, nagtungo kami sa paliparan. Si Josh at ako at si Rich, kami ay bumabalik na ngayon sa China para sa huling biyahe doon. Doon. Palaging isang kasiyahan, bro. Baka napakalapit na. Oo, sigurado. Oo. Pagmamasdan ang sandaling ito, ngayon ay parang nangyari lamang kahapon. Pero ang naghihintay sa akin sa susunod ay parang direktang mula sa isang panaginip, mga kaibigan. Sobrang mahangin ngayon. Parang nagugunaw kami habang sinusubukang lumapagyo. Ito ay magiging isang kahibangang paglapag-yakapin. Yakapin mo ang iyong sarili. May mga taong sumisigaw dito. ito yung magpapabagsak o lalapag na kami. Sige, ang piloto ay naglalaro nito siya. Ay parang... Ano ang gagawin natin, mga kaibigan? Yon ay... Talagang malambot. Mas mabuti pa ito sa akin. Akala ko magiging lipunan ng niyebe ang Quebec. Pagdating namin sa aming tirahan, agad kaming nagpahinga. Mahaba ang biyahe at may plano kaming bisitahin ang mga sikat na kastilyong yelo kinabukasan. Ang mga tiket para sa event na ito ay sobrang sikat at binibili halos isang taon na ang nakakaraan. Mabilis itong maubos kaya magplano ng maaga. Nag-risk kami ng malaki sa hindi pag-book ng maaga. Baka wala ng mga tiket Tiyak na naibenta. Sa online, pero susubukan namin ang aming mga kakaya dahil ito ang dahilan kung bakit kami pumunta dito sa unang lugar ay para sa mga kastilyong yelo. Ito ay isa sa pinakamalaki o kung hindi man ang pinakamalaking atraksyon dito sa China. Ako'y nakabalot ng mainit. May thermal pants ako, malamig talaga. Isa ito sa pinakamalamig na lungsod sa China. Para bang negatibo 30 Celsius kahapon, at ito ay tumataas at ito ay umaabot hanggang sa negatibo 40 na parang below zero. Degrees Fahrenheit. Tama? O sobrang baba ng zero. Tara, tingnan natin ang kahangahangang mundo ng taglamig. Gawin natin ito. Mga kaibigan, ito ang ating lugar. Malaking kama ng Reyna sa sala para kay Josh. Papakita ko sa inyo ang mabilis na tour. Huwag pansinin ang kalat. Ito'y magandang lugar. Ito ang banyo. Ito ang ating lugar sa susunod na 3 araw. Talagang na-excite ako para dito. Mukhang magandang lungsod ang Harbin. Tignan natin kung ano ang mangyayari. Susunod lang kami sa daloy. Lalabas na kami ngayon, sasakay ng taxi. Chinese New Year ngayon. At marami sa mga tindahan ay sarado. Makikita mo na ang buong kalye namin dito. Wala ngayong nagtatrabaho. Ang mga available lang ay parang maliliit na restaurant. Tingnan natin ang temperatura ngayon. 37 degree Fahrenheit ito. Hindi naman masama, hindi pa nga. Nasa ilalim ng freezing point. Parang panahon lang sa bahay, tama ba? Yan ang Boston. Panahon. Kaya natin ito. Naalala mo ba kung paano tayo nag-alala na mauubusan ng tiket? Yun pala, ang temperatura noong araw na yon ang naging susi para makapasok tayo. Well, ang lugar na ito ay nagpapaalala sa akin ng Russia. Hindi pa ako nakakapunta doon, pero meron itong vibe ng Ukraine. Pero talagang malapit lang tayo sa border. Sa tingin ko, 10 oras lang na biyahe para makarating sa Russia mula dito. Para bang mapa ng Call of Duty ang pakiramdam. Oo, ganun nga. Nagtaxi kami papuntang Harbin Ice and Snow Festival. Inaasahan namin ang matinding trapiko at posibleng 45 minutong biyahe, kahit ilang milya lang ang layo. Pero sa swerte namin, wala talaga. Yung lugar na ito ay nasa sarili nitong isla, malayo sa syudad. Saan ito? Ang Ferris wheel. Nakikita ko na. Nakikita ko ang Ferris wheel. Gusto ko, tulungan kayo makita ito sa pamamagitan ng aking camera. Nakikita ko na ito. Manipis na doon sa parteng yon.
Wow, kaya may mga eskultura tayo matapos magmaneho. Tingnan mo yan. Ano ang... Yan, akala ko mas maraming tao. Nandito na tayo. Pumunta tayo sa ticket booth at magdasal na makakuha ng ticket para makapasok. Ano ang nangyayari, pare? May problema talaga. Posibleng makabili tayo ng mga ticket, pero baka hindi natin magawa ang unang gulong o mga slide dahil sa init. Sinabi lang niya na natunaw at nawala na ang mga slide. Sabihin mo ulit yon. Kung nagtataka ka, ito ang slide na pinag-uusapan niya. Marahil ito ang pangunahing atraksyon dito. Wala nga lang, ito tayo na tunaw kasama ng marami pang mga eskultura. Nalulungkot ako, mukhang nahuli kami ng dating. Naalala mo ba nang sabihin ko na ang temperatura ay pumabor sa atin? Ito ang dahilan. Nagmadaling pumunta ang mga tao sa festival ngayong hapon bago ito isara dahil sa mas mainit na panahon at natutunaw na yelo. Kaya naman, nagdesisyon ng mga staff na papasukin ang lahat ngayon ng walang limitasyon sa pagbebenta ng tiket. Kaya sabi niya, kung babalik kami bukas at hindi sila makakapasok, iyon ay kahibangan. Baka hindi kami... Technical, nagkapalad tayo. Kung di nangyari ang barge, di tayo makakaya kahit... Makakuha! Ang plano ay bumili ng mga ticket at tuklasin ang mga kastilyong yelo ngayon. Nakuha namin ang gintong ticket. Nakuha namin sila. Tuwing taglamig ang puso ng Harbin, China at isang malamig na kahangahangang lugar ay nagiging buhay ito. Hindi lamang isang ordinaryong pista, ito ang Harbin International Ice and Snow Festival, isang kahangahangang palabas na nagpapalit sa pinakamalamig na mga araw ng taon sa isang pagdiriwang ng sining at kreatibidad. At hayaan mo akong sabihin sa iyo, ito ang pinakamarangyang pista ng yelo sa mundo. Ito ay nagsimula noong 1963 bilang isang maingat na lokal na pista ng ilaw ng yelo kung saan ang mga mangingisda ay gumagamit ng mga kahon ng yelo na may mga kandila para ilawan ang kanilang daan. Bilis pasulong sa 1985 at ang maliit na tradisyon na ito ay lumaki sa isa sa pinakasikat na mga pista ng taglamig sa mundo na nag-aakit ng milyon-milyong mga bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga sakayan at mga pagtatanghal din dito. At sa tingin ko ay magtatanghal sila ng isang palabas. Ito ay kahanga-hanga, sa totoo lang. Kung hindi tayo dumating ng Chinese New Year, di natin ito makikita ngayon. Ginagawa nitong extra espesyal ang lugar na ito na Harbin Snow Castle. Espesyal ang ating nakikita dito. Tama ba? Kung siya lang sana, pare. Iskisyong kamanga-amanghang lugar tuwing taglamig. Hindi pa ako nakaranas ng mas kahanga-hanga pa rito tuwing taglamig. Maaaring ituring itong isa sa mga hindi malilimutang mahiwagang karanasan. Hindi ko ito sinasadyang palakihin lamang. Ang lugar na ito ay nagkakahalaga ng halos 500 milyong dolyar upang gawin at isinasagawa lamang minsan sa isang taon tuwing winter at kapag uminit na, hinahayaan na lamang nilang matunaw ito. Isipin mo ang malalaking block ng yelo na aanihin mula sa nagyeyelong ilog ng Songho at maingat na ukit upang maging malalaking kastilyo, mga pangmalaking landmark at komplikadong mga eskultura. Ito ang kanilang paraan ng paggawa ng mga yelong obra maestra na hanggang 20 metro ang taas at kumikislap sa makukulay na LED na ilaw. Na nagpapalit sa gabi upang maging isang hindi makatotohanang tanawin ng panaginip. Ano, lawak nito ay nakakabighani. Mahigit sa 600,000 metro ng malamig na sining. Yan ang sukat ng 300 football field. At lahat ng ito ay may malaking halaga na 500 milyong dolyar para makalikha ng Harbin. Ngunit sulit naman ang halagang ginastos nito. Ang festival ay kumikita ng kahangahangang 4 bilyon at kalahating dolyar mula sa kita ng turismo taon-taon.
Sobrang hirap kong makapasok. Alam kung paano. Pumunta ako doon. Walang bukas. Yo, hindi talaga imposible na magkita tayo ulit sa bahay. Hindi ito sa akin. Akin ito. Nagtipon tayo para sa musika, mga pare. Alam ko, ito ang nagdala sa atin na magkakasama. Ito ang lugar kung saan sinabi ko sa'yo na tumawag. Oo, kaya sa simula. Nandun ako. Oh, paano ka pumapasok doon daw? Isinara nila ito sa iyon ang dahilan kung bakit gusto kong pumunta dito. Oh, kaya nandun ka? Oh. Oh, tay. Nagbubukas ba sila? Ulit o hindi? Hindi. Tangin na! Oreo. Yo, pero... Mas mabuti, oo. Kumagat lang ako. Tangina, kinuha niya yung buong longganisa. Putangina, ang aking longganisa. Sobrang sarap na nakalimutan ko. Tignan mo kung gaano kalaki ang bibig niya ngayon. Tignan mo ito. Dito, nakuha mo lahat yan. Magbibigay pa ako sa'yo ng marami. Kaya nagtipon muli ang mga laloy. Nakahanap kami ng slide. Ay, ang pinakamatangkad ay natutunaw kaya bawal gamitin ng mga tao. Kaya ito na lang ang natitirang slide dito. Pare-para ito sa mga 5 taong gulang. Wala akong pakialam, ayos lang ako. Nagsuslide ako sa magandang slide. Ibig kong sabihin, halos 5 na kayo. Papasok na kami, sasama ka, madulas ito mga kasama. Pare, talagang sobrang madulas ito. Tingnan mo ito. Sige! Ito ang senyales ng walang pagbabalik. Makakabangon ka pa ba dito? Nakasabit ka. Dito sa taas, alam kong hindi mo magagawa. Yo, salamat sa mga gamit ng camera. Atin na ito ngayon. Santo bro, kailangan nating... Tay! Santo! Nakasabit! Sandali lang! May naisip ako. Hoy, hintay. Mag-iipon ako. Nakuha mo? Kinukunan mo ito? Tama, oh. Kunin mo yung stick. Tol, kunin mo yung stick. Oh, Diyos. Mula saan? Nakabalik na tayo. Mabuti bro, pwede mo kung gusto mo. Ano, hindi. Pinapahantong mo sila sa kamatayan, bro. Hindi ko kayang iligtas ang lahat gamit ang aking tripod. Iyon ay talagang sobrang Nakakatawa. Ito ay isang slide ng yelo. seryoso. Hindi ko talaga kayang umakyat muli. Tutulungan kami ng batang ito. Siya ay magiging Yelo para sa amin. Salamat. kaibigan. Oo, siya ay nagtayo, hindi siya ay talagang isang Clarion? Yo, itong lalaking ito'y nililinisan ito. Hindi, bumalik ka. Nakuha mo. Oh. Kailangan lang niya ng motibasyon. Sa tingin ko ito'y... Simentadong natunaw ng nguya. Okay lang. Hindi. Sinubukan niya. Siya talagang nagawa. Yo, kaka-report lang niya ng glitch na walang limit sa slide. Meron siyang cleats o spikes sa kanyang sapatos. Sapatos, hintay. Ano, dala-dala niya sila dito sa taas? May mga pako sa sapatos niya. Wow! Tara na, mga lalaki. Tara, Alis na. Tara na. Umalis na tayo. napapaligiran ng mga batang bata. Bigyan mo ako ng tulak, mga batang lalaki. Sige na, anak. Mag-ingat. Handa na? Oh. Sige, pare. Wow, matagal siyang natulog. Wait, makikita ka. Sa kabilang panig, bigyan mo ako ng magandang tulak, bro. Sige! Sino ang tutulak sa akin? Sino ang nagde-deliver ng aking mail? Oh, mas mabilis ka pala kaysa sa inaakala ko. Yo, ang bilis nun. Kakakita ko lang ng ambulansya. May nasaktan na tao. Helicopter at ambulansya, tila maraming nasasaktan dito bawat oras. Dahil sa natutunaw na yelo, limitado ang aming mga aktibidad.
Pero haya mo sabihin ko sa iyo na marami kang magagawa, ngunit sa kasama ang palad, marami sa kanila ang sarado, ngunit masaya pa rin ako sa pagkakakita sa mga eskultura na ito. Ang kanilang mga detalyadong detalye ay halos masyadong perpekto para paniwalaan, ngunit kapag bumaba ang gabi ang buong festival, ay nagbabago ang mga eskultura, ay nagliliwanag sa isang kaleidoscope ng mga kulay na nagbibigay ng kahangahangang liwanag sa isang yelo na takpan ng lupa. Ito ay halos isang paraiso ng Instagrammer. Sige, lahat kaya nandito kami ng hindi bababa sa 3 o 4 na oras. Ito ang paglubog ng araw. Ito ay nagiging madilim, ang pinakamahusay ay na ang mga ilaw ay nagsisimulang mag-on. At sa tingin ko iyon ang nagpapaganda sa lugar na ito lamang. Kapag sinabi ko iyon, nag-on ang mga ilaw. Wow, ito ay magiging mahiwaga ngayong gabi. Hindi ko alam kung ano ang mas mahusay sa araw o sa gabi. Ngunit tara at tuklasin ng kaunti dito at tingnan kung paano tignan ang mga palabas na ito. Na-excited ako. Nagkakaroon ako ng talagang magandang oras dito. Mag-iwan ng komento sa ibaba kung ano ang nagustuhan ninyo sa ngayon. Hindi ako binigo ng Harbin Ice and Snow Festival ngayon. Yo, ito'y nagliliwanag. Yo, nagpapalit na sila ng iba't ibang kulay ngayon. Yo, maganda ito. Hindi ba't parang mga panghiling na mga ribbons ang ilalagay mo? Parang gagawa ka ba? Pwede mo bang itali ito doon? Alam mo, sa tingin ko, Tama ka pero hindi ako sigurado. Di siya marunong magbasa pero sigurado ako yun ang ibig sabihin nito. Malamang binili ito ng mga tao, sinulatan ng kanilang pangalan at kahilingan at ibinitin dito. Matapos niyang mahabang araw ng paglalakad, kami ng mga kasama kong lalaki ay nagutom na. Ngunit ang pagkuha ng pagkain ay naging isang malaking hamon. Seksikan sa lugar kaya halos imposible nang makapasok sa pila. para bang mga trend sa Japan tuwing oras ng rurok ng trapiko. Halos. Ano ba yan? Kaya maraming tao at iba pa ay parang, ito. Ay, hindi normal. Ito ay malaki. Sapat na ito. Sa swerte, di masyadong matao rito kumpara sa ibang lugar. Nakakuha ako ng ilang mainit at masarap na bubble tea. Kailangan ko ito. Gusto ko itong camera, pare. Alam ko. Bumalik, sisimulan ko na ang akin. Pare. Para sa vlog. Malaking tulong ito sa akin. Malaki ang tulong. Tikman mo. Dito, tikman mo yung akin. Titikman ko yung sayo. Sige, bakit hindi mo tikman yung akin? Ibig kong sabihin, tikman mo yung sayo. Masarap yung sayo. Mahirap sabihin kung ano ang mas gusto mo. Gusto ko pareho. Gusto ko rin pareho. Gusto ko ng kaunti sa akin. Maganda, pero yung pa isang kahangan ng strawberry. Gusto ko ito. Maganda sa'yo. Parang milk tea. Lasang lavender halos. Natikman ko na ito dati. Sikat talaga ito sa China. Ito ba ay bola-bola ng karne? Nagpahinga kami sandali para masiguradong bukas ang lahat ng ilaw. At ito'y talagang maigi na bake. Sabaw. Nilaga ito sa talagang masarap na sabaw. Nang matapos kami sa merienda, lumubog na ang araw at nagbago na ang paligid. Hindi ako makapaniwala sa aking mga mata. Ang nakakabanghang tanawin sa araw ay na nagbago at naging higit pang mahiwaga sa gabi. Nagpahinga kami, sandali mas madilim na. At sa tingin ko lahat ng ilaw ay naka-on na ngayon. At ito ay talagang mahiwaga pre, ilang LED. Kaya ang nandyan, alam mo ba, para lang masilawan ang lahat. Ginagamit nila ang mga strip ng ilaw. Baka napansin mo na nandito na kami dati pero hindi mo na ito makikilala. Maglilibot ulit kami para makita kung gaano ito kakaiba kapag may mga ilaw. Tiyak na mas maraming tao sa gabi. Sa tingin ko ito ang highlight ng araw, ang pumunta dito at manood ng light show. Gumagawa lang kami ng mousse. Ngunit natagpuan namin ang pinakamalaking ice slide sa mundo. Ngunit sa kasamaang palad, isinara na ito dahil sa pagkatunaw. Walang pila saan man at napakalapit lang namin dito ngayon. Hindi ko alam kung ano kang Nagtatalo ng bahagya ang aking mga kaibigan. Sa tingin ko alam ninyo kung ano ang iniisip namin pero hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Sana ay cool kung nakapag-slide pababa. Ano? Sa tingin mo ba ay makakapasok tayo ng palihim? Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado kung gusto ko. Nagpalipad ako ng drone sa nakaraang 40 minuto. Talagang kahanga-hanga ang mga ilaw dito. Ito dito mismo. Tingnan mo ito.
Pwede tayong lahat maglibang o aking... Diyos, mas madulas na rin ngayon dahil may mga tao pa rin na naglalakad at nagpapapawis ng niebe, pero tignan mo ano ba. Mukhang isa sa mga rainbow courses sa Mario Kart. Sa tingin ko yun ang paborito ko so far. Oo, ito yung pinakamaganda. Oo, para sa... Sigurado? Ito parang banal na grail. Ito'y parang... Kastilyo, isang Chino na kastilyo, kaya marami sa mga gusaling ito ay naihugis. Hindi ko talaga sila nakilala nung araw, pero sa gabi medyo makikita mo na parang sikat na lugar sila mula sa buong mundo. Itong isa ay mukhang parang isang mosque kahit saan sa India na aming nilalapitan sa likod namin ay parang isang Chino o Hapones na kastilyo. Kung maligaw tayo, Rich, maghanap lang tayo ng isang puting tao. Josh! Lahat nasaan na yung isa hanggang dulo. Oo. Nakita niyo ba yung puting lalaki? Nandun siya. Sana ang cool sana kung pwede lang natin itong lapitan, parang nasa loob. Hindi ito magmumukhang cool kung may mga tao dito, kung puro tao lang ang nandito. Oo nga, parang... Parang panalo at talo. Siniasbek ko lang naman sa pangkalahatan kung na doon tayo sa ngayon. Matakaw ka, tol. Lahat gusto maghiling ng ganyan. Nagpapaalala sa akin ng isang ibang lugar. Sa pinakamahusay na lugar, kailangan mong lumabag ng ilang mga patakaran. Lumabag ng ilang mga patakaran. Oo, tama ka. Sige, sino ang gagawa? Sa totoo lang, gusto ko sana, pero mukhang mahigpit sila dito. Sige, talagang handa na ang taong ito. Wow, itong taong ito ay patuloy na nagpapalayas ng lahat maghapon. At sa sandaling may isa na mapalayas. Bagong mga tao agad ang pumapasok doon. Ano ba yan? Sinusunod ko lang ang karamihan, pre. Lahat sila, akala ito na. Ang labasan ngayon, kailangan nating bumalik at hanapin ang tamang daan sa wakas. Lalabas na. Napakagandang karanasan iyon at sobrang saya ko na nagtagumpay ito at ngayon ay pupunta na kami para kumain ng hot pot. Pumunta, galaw. Okay kami? Kailangan natin pumili ng lugar na pupuntahan. Matapos ang isang malamig na araw, kami ay nag-init sa pamamagitan ng hot pot sa isang malapit na mall. Kaya sa ngayon mga kaibigan, nandito kami sa hot pot restaurant na ito. Si Richard ay nag-order ng pagkain. Gamit ang QR code, $35. $31, kaya kung hindi mo alam kung ano ang hot pot, ito ay isang tradisyonal na Chinong putahing, kung saan niluluto mo ang hilaw na karne at gulay sa isang masarap na kumukulong, sabaw direktang sa iyong mesa. Ito ay nakakagaan ng loob, interaktibo at isang ganap na masarap na pagkain, isa sa aking mga paborito. Kung hindi mo pa ito nasusubukan, nawawala ka ang susunod na araw. Ang aking mga kaibigan at ako ay nag-explore sa downtown area ng Harbin upang malaman ang mayamang kasaysayan ng lungsod. Ang kwento ng Harbin ay nagsimula sa isang maliit na nayon ng mga mangingisda, ngunit nagbago ang lahat sa huling bahagi ng ika-19 na siglo nang ang konstruksyon ng Chinese Eastern Railway ay nakakonekta sa Russia at sa iba pang bahagi ng mundo, bigla ang naging isang maingay na nayon na puno ng kultura at mayamang oportunidad at pangako. Kaya mga kaibigan, nakarating na kami dito sa simbahan ng St. Sofia. Ito rin ay matatagpuan sa isa sa mga pinakasikat na kalye dito sa Ang St. Sofia Cathedral na may iconic na berdeng kubol at matataas na sining ay bahagi ng kasaysayan ng lungsod. Itinayo noong 1907 ng mga Russian Orthodox settlers, ito ay nananatiling nakatayo ngayon bilang patunay sa natatanging halo ng silangan at kanluraning impluensya sa Harbin. Maraming tao ang nagbabakasyon kasama ang kanilang mga pamilya at bumibisita sa Harbin. Kaya maraming tao na napapansin ko ay nakasuot ng mga kostum ng taglamig na mukhang talagang cool. Sa tingin ko ay maaring hango sa Russian. Ang ilan sa mga ito hindi ko talaga sigurado. Pero ilan sa mga damit na ito tulad ng maaari mong sabihin na naglagay sila ng maraming trabaho dito at marami ring magagandang babae dito. Oo, lalo na dito. Nagtipon-tipon silang lahat malapit sa entrance ng cathedral at lahat sila ay nagpipictorial. Ako ay lubos na namangha sa karanasang ito. Talagang pakiramdam ko ay nasa isang uri ng cosplay event ako. Yung maritaw ay buong puwersa na naglalakad, tumatawa at nagbabahagi ng mga sandali sa kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naisip ko na mga aso ito sa una o may nagsabi. Pero ito ay talagang mga soro. Ang dahilan kung bakit ko alam ay dahil nakikita ko sila sa Fox Sanctuary sa Japan. Yung bakit siya sobrang cuddly at friendly.
susubukan namin na pumasok. Maaga ko napansin na hindi sila tumatanggap ng alipay na ang tanging bagay na magagamit ng mga turista at dayuhan talaga. Maasa akong pakapasok tayo para maipakita ko sa inyo ang nasa loob. Ako mismo ay naku-curious. Alam mo ba kung bakit ito ay mukhang Ruso? Bakit? Ang mga unang nagkolonya sa Harbin ay mga Ruso. Talaga? Oh. Ay puta, meron. Mga Rusong Hudyo mula noong maagang 1900 na daan na pumunta dito. Hindi tulad ng anumang ibang lungsod sa China, dumating ang mga alon ng mga Rusong imigrante. Hindi lamang nila dinala ang kanilang wika at mga kaugalian, itinayo nila ang kanilang kultura sa tanawin ng lungsod. Kaya sinusundan lang namin itong taong ito sa sentro ng bisita. Lahat ay sumisigaw sa tuwa ngayon dahil nagyayelo talaga akong nagpapakabog. Para dito nagpapakabog ako para sa nieve habang nasa Harbin. Ito ay tunay na isang kahangahangang lugar. Ngayon ito. Ito ay tunay na isang kahangahangang lugar ngayon. Ito ay totoo. Sige, nakuha na namin ang mga tiket. Well, ginawa ni Rich. Ang ginawa namin ay may ibang taong bumili para sa amin at kinunan ko ng larawan ng QR code. Oh, meron ka. Kailangan gamitin ang WeChat para magbayad at hindi namin magamit ang WeChat para magbayad dahil wala kaming mga bank account sa China. Tayo ay nasa banat. Tay, lahat! Sige, tingnan natin kung ano ang itsura sa loob. Patawad. Tangay na palagay ko ito ay isang munting lasa ng Russia para sa akin. Talagang gustong pumunta doon isang araw. Pero alam mo, hindi talaga maganda ang ugnayan ng Amerika at Russia ngayon. Mukhang magkakaroon ng pagtatanghal mula sa isang musikero na tumutugtog ng piano, baka isang orkestra. Ano ba yan, pare? Talagang pakiramdam ko. Nakapunta na ako sa Ukraine. Yun ang pinakamalapit na bagay sa parang Ruso na napuntahan ko. Medyo mukhang... Noong dekada 1930 ang Harbin ay nadamay sa unos ng kasaysayan nang masakop ito ng mga Hapones sa panahon ng Manchukuo, isang puppet state. Ang mga taong ito ay puno ng pagsasamantala at tunggalian para sa mga tao ng lungsod. Ngunit kahit sa madilim na panahong ito, nanatili ang espiritu ng Harbin. Matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, muling itinayo ang lungsod. Pinagsama ang Ruso at Europeyong pamananito sa modernong impluensya ng China. Sige na, aalis na kami. Mas makapal na ang snow sa labas. Bakit kaya? Parang mas marami na ang tao ngayon. Santo Diyos kung... Hindi natin ito nakita na ngayon. Pare, ano ang ating petsa? Ito'y 15 Pebrero, tama ba o 2? 24, okay. Kaya pinag-uusapan lang namin kung paano ito ang aming unang beses na makaranas ng snow sa loob ng isang taon. Hindi naman ako nagrereklamo ang makaranas ng snow dito sa Harbin ay ang tamang paraan talaga. Ito'y nagpatibok sa akin na gusto kong pumunta sa Russia, na sa katunayan ay hindi talaga kami malayo rito, parang 10 oras na biyahe para makarating doon. Tara na sa Russia. Mga kaibigan, ako'y handa na. Tara na sa Russia. Tara na sa Russia, baby! Kapag natapos na sila sa kanilang pag-aaway, Kaya lumipad ako ng aking drone, kailangan kong gawin ito dahil ito'y talagang kahanga-hanga ngayon. Dahil sa snow, malakas talaga ang pagbuhos ng snow ngayon. At maraming tao dito at syempre ang mga ilaw sa paligid ng lugar na ito ay talagang nagbibigay ng kahangahangang palabas. Kaya ang katotohanan na si Josh ay puti. Maraming tao ang tumitingin sa kanya dahil hindi sila sanay dito. Pero kung ikaw ay puti, tiyak na lalapitan ka at hihilingan ng mga larawan. Oo, wow, nakuha ko sa camera ito. Ano ba yan, Nakilala ko raw ang isang puting lalaki ngayon. Ipakita ko sa lahat ng aking mga kaibigan, kami rin, Sige, tama na dito. Paano natin ito gagawin? Sige, mas masaya na ako ngayon. Hindi nila gusto na magpakiramdam ka ng kakaiba. Anong balita? Parang lahat sabi ng nanay. Dapat nating imbitahan sila para sa isang larawan. Yan ang nangyari. Sige, sa totoo lang. Mga alas 8 ng gabi yon. Nag-message ang isa naming kaibigan mula sa aming tahanan na may mungkahi na dapat naming bisitahin ang isa sa mga pinakamahusay na spa sa Harbin. Intrigado, nagpasya kaming subukan ito para mag-relax. Kaya aalis na kami sa lugar na ito. Ang lugar na ito ay puno ng mga tao na sumasakay sa mga taxi. Kaya kailangan pa nating maglakad ng kaunti para makakuha ng isa.
Hindi, kaya natin ito mga kaibigan. Lakas ng Boston. Kaya natin ito. Kaya natin ito. Bumubuhos ang snow. Siguro tinitawanan tayo nila dahil giniginaw tayo. Taxi! Sige na. Nagiging sagabal na tayo sa trapiko dito. Andito na tayo sa lugar kung saan nais nating mag-relax sa mainit na spa treatment. Kahanga-hanga ang maraming pasilidad dito at hindi ako makapaghintay para sa aking masahe at subukan ang mga mainit na spa. Sana makapasok na tayo. Mukhang maganda ito. Grabe, parang very important person lang ang trato sa atin ngayon. Ipagpatuloy ang pagkuha ng video, mga bata. O tingnan mo, binibigyan tayo ng tsinelas. O kaya tsinelas. Salamat. Ngayon, ilabas mo na ang suit ni Bailey. Salamat. Ito ang ating palapag. Ito ay 5. Ito po ay 5. Oh, ito pala ang lugar kung saan nandito ang pagkain. Sige, handa na akong kumain. Sa totoo lang, magandang ideya ang kumain. Sige, gawin natin yan dahil magtatagal tayo ng 1 o 2 oras sa masahe. Hindi ko... Gusto na magutom? Oo, kumain na tayo. Una, kumain muna tayo. Ito. Sahip. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Hintay, parang arcade para sa mga bata ito ah. Oh, parang sobrang social na restaurant ito. Rich, kailan mo ilalabas ang iyong pagbabasa? Kakayahan? Yan ay magandang tanong. Anong antas ang kailangan mo para mabuksan yon? Sobrang taas. Salamat. Wow, maganda talaga ang hitsura ng restaurant na ito mga kaibigan. Excited ako dito. Ito ang parang unang kain ko sa araw na ito. Gutom na ako. Kaya para makapag-order ng pagkain dito, syempre, kailangan mong iscan ang barcode sa lahat ng oras para direkta na lang mag-order sa WeChat. Lahat sila mukhang masarap. Tulad ng sashimi. Ibig kong sabihin, meron mga larawan kaya nandito sila, oh. Natutuwa akong naging maayos ang Harbin para sa atin. Ako. Meron tayong kaunting problema dito muli dahil nangangailangan sila ng WeChat Pay na hindi magamit ng mga dayuhan ng walang Chinese bank account. Isa ito sa mga bagay na hindi maganda sa China. Ang gumagana lang ay Alipay o cash. May cash naman tayo kay Rich. Salamat, Rich. Palaging nagliligtas sa amin gamit ang pera. Pero hanggang ngayon ay mabuti pa rin ito kakaiba. Dahil binanggit pa ni Rich na parang ang mga waiter o ang mga manggagawa sa restaurant ay hindi pa rin alam na hindi kami mga dayuhan na hindi makagamit ng WeChat Pay kaya sila'y naguguluhan kapag sinasabi namin na wala kami nito. Alipay lang ang meron kami. Wow, dumarami pa tayo. Oo. Mukhang anglerfish o kung anumang kalokohan ito. Oh my God. Grabe mga pre, pawis na pawis ako. Nagkaroon lang ako ng pinakamasarap na hapunan mula pa nung nakaraan. Lahat ng pagkain ay napakasarap. Siomay, hindi ko alam. Itong putahe na may berdeng sibuyas, putaheng isda at putaheng manok na may orange. Lahat ay napakasarap ngayong araw. Kaya sinisikap kong gawing extra healthy ang biyaheng ito at ang pagkaing Chino ay tumutulong dito at susubukan ko lang kumain ng 1 beses sa isang araw. Maaaring mukhang hindi malusog sa inyo mga kaibigan. Pero tulad ng ginawa ko dati kung saan nag-aayuno ako at hindi na kumakain pagkatapos ng 8:00 ng gabi para mawalan ng timbang. Kailangan kong ibalik ang dating Steve na may panga ng bata. Sa China, palaging binibigyan ka ng mainit o kumukulong tubig, kaya nag-order kami ng yelo para malamigan ito dahil naniniwala sila na ang malamig na tubig ay nakakasama sa kalusugan. Sa ika-6 na palapag kung nasaan kami ngayon, may sinehan at lugar para sa masahe na matagal ko nang gustong gawin bago tuklasin ng iba pang palapag. Ito ang mong pasiging pinakamagandang masahe na naranasan ko sa loob ng ilang panahon ito ang iyong kuwarto, Josh. Hi, ito ay sa'yo. Ako'y mag-aakoy. Hingin ko sa kanya na dalhin ka. Bibigyan kita ng isang magandang kumukulong paliligo. Oh, pare. Siguro kukunin ko ito. Sige ko na lahat. Ano to, malaking screen na TV o ano? Kakaibang karanasan ang makakuha ng very important person spa treatment dito. Meron kang malaking kwarto na may queen size na kama at sariling bathtub.
Ang ibinibigay ay isang studio apartment kung saan gagawin ng masahista ang masahe sa mismong kama. Kinukuha ng aking masahista ang mga bulaklak, petalos at sabon para makapaghanda ako. May 30 minutong paliligo ako bago pumasok ang aking masahista. Masayang biyahe ito sa pinakamalamig na lungsod sa China. At talagang kahanga-hanga ang spa. Malaking rekomendasyon ko na pumunta kayo dito kung bibisita sa Harbin. Ito ang spa na dapat puntahan bukas 24 sa 7 maaari kang matulog at manirahan dito. Maganda ang serbisyo at kalidad. Moderno at maganda ang lugar. At patuloy kaming binibigyan ng pinakamahusay na pag-aasikaso. Nasiyahan ako sa aking paliligo doon at ngayon ay magpapamasahe na lamang ako ng regular sa susunod na oras. Magaling siya sa kanyang trabaho. Sige na nga, nandito na ako ngayon kasama si Josh. Ito na ang huling masahe sa palapag na ito o huling masahe na rin sa lugar na ito. Magiging foot massage ito na talagang kailangan ko. Talagang nag-e-enjoy ako sa foot massage. Sabihin ninyo sa akin kung nag-e-enjoy din kayo sa foot massages. Dito sa China, ang mga Chinese massages or Chinese spas, sila ay nagpe-pedicure at naggugupit ng kuko. Napaka-unique. Mahirap ilarawan pero sa madaling salita, sila ay hindi, walang Chinese. Sige na nga, nagpapamasahe na ako ng paa. Naglagay sila ng ilang uri ng herbal tea sa tubig na palagay ko ay dapat na napakabuti para sa iyo. Nagpapa-pedicure na ako ngayon. Ang aking kasama, ginagawa ang pinakamahusay na kanyang magagawa. Ang gusto ko sa mga pedicure ng mga Chino ay ginagamit nila ang bagay na pang-ukit para alisin ang mga kalyo at iukit ang iyong mga kuko sa paa. Nagustuhan din ni Josh ang karanasang iyon. Naalala ko noong unang beses kong nakuha ito dito sa China, ako rin ay natulala. Parang hindi pa ako nakakakita ng ganito dati. Pero walang duda, sa tingin ko kung ikaw ay magpapa-pedicure, ang pedicure na Chino ay parang pinakamagandang bagay dahil ginagamit nila ang mga labaha at hindi mga kuko ng paa. At ito ay mas malambot na linisin ang iyong mga paa at putulin ang iyong mga kuko. At ito ang kagandahan ng paglalakbay mga kaibigan. At pagkakaranas ng iba't ibang mga bansa at kultura tulad ng inaasahan mo sa tahanan ay maaaring magkaiba sa maraming mga bansa na ginagamit nila ang iba't ibang mga teknik. At maaaring makahanap ka ng isa na maaaring mas mabuti. Hindi ko alam kung ano iyon. Hindi ko pa nakikita. Ano ang ginagawa niya? Tinatanggal niya ang balat sa pagitan ng aking mga daliri. Oo, ito ay ilang lihim na teknik na Chino. Alam mo, dadalhin namin ito sa Amerika ngayon, no? Oo, pare, dadalhin natin ito pabalik. Gagawa tayo ng milyon-milyon mula dito. Wow, ano ang nangyayari? Ano ginagawa niya? Parang naglalagay. Apoy sa aking paa. Ito ay ilang sinaunang sikretong Chino na meron tayo dito, bro. Hindi ba yan ba ay isang marshmallow? Mukhang isang inihaw na marshmallow. Hey, mukha iyang isang inihaw na marshmallow. Tayo lang ay bumababa. Tayo ay umakyat, batang O. Tayo ay umakyat, nandun na ba tayo? Hindi. Hindi ba tayo nakapunta? Sa 7 pa. Sige, pupunta na tayo sa ika-7 palapag siguro. Saan tayo na ngayon, Anim? Oh, nasa 6 tayo. Sige, tayo'y... Hindi pa natin nagagawa ang 4. Oo, nagawa na ba natin? Hindi. Hindi ko maalala. Hindi pa nga. 4 na oras na tayong nandito. Lahat. Ito ay ang palapag 7, mga kaibigan. Sige mga kaibigan, kaya sa kasalukuyan dito sa ika-7 palapag medyo wild. Tumingin ako sa paligid. Sa madaling sabi, parang malaking sleepover party lang dito. May mga taong natutulog sa iba't ibang uri ng pods tulad ng isa sa likuran ko. Mainit ito. Hindi ko magugustuhan pero ito ang pinakamaganda. Libreng pagkain. Meron kayong ice cream. Meron kang prutas na maaari mong dalhin kahit saan. Medyo nakakaloka ito. Hindi ko alam kung paano sila kikita ng pera dito pero malamang kasama na ito sa presyo, sa bayad sa entrance fee. Matao na, basta na lang kumukuha ng mga bagay. Sa tingin mo ba ay libre lahat ito? Kaya, sa tingin ko ay maaari mo lang itong kunin. O sa tingin ko kukunin ko na ito, okay. Oo, palagay ko talaga, kinuha ko lang ito bro. Ano? Okay, pakiramdam ko lang. Parang nanakaw ko lang. Eto, tara. Kumain na tayo sa itaas. Baka wow, tignan mo ito. Midnight snack sa ika-7 palapag. Ay naging interesante mga kaibigan, libreng ice cream, prutas na inumin. Kung gusto namin ito ay maganda. At ngayon nasa loob na ako ng kwartong ito. Umakyat kami at parang tree house ito. At mas malamig din dito.
Wow, medyo nagnanais na ako ngayon na sana dito na lang ako nagstay ng gabi. Dahil may mga pods sa ibaba na iba't ibang hugis at laki at natutulog lang ang mga tao doon na may malaking screen TV sa loob. Nakikita ko na maganda itong lugar na ito para magstay ng gabi. Grabe, ang ganda talaga nito, aalis na. Susubukan naman ang chocolate sa susunod. Nandito ako sa reception. Ito ay isang hindi makapaniwalang karanasan. Magbabayad na lang ako ngayon dahil lahat ng ginawa namin ay nadagdag sa wrist strap. Dito na suot namin. Pero sobrang daming dapat pag-usapan. Kailangan kong gawin ito kapag nakabalik na kami sa Airbnb. Kaya makikita ko kayo mga kaibigan sa sandaling panahon. Sige mga kaibigan, ano ang isang kahibangang karanasan? Iyon kami ay... Bumalik kami. Alam mo, sinabi ko sa inyo mga kaibigan, nung nagbabayad ako, na ipapaliwanag ko ang iba pang mga nangyari. Dahil hindi ako pinayagang mag-film sa seksyon na ito, sa my locker room. Dahil karamihan sa mga tao ay halos hubad doon at hindi pinapayagan ang mga kamera. Pero habang nandoon ako, tinitingnan ang mga hot tubs mayroon. Ito maliit na section na pinuntahan naming lahat. Well, sila muna ang pumunta doon. Si Rich ang unang pumunta doon at ipinaliwanag niya na mayroong itong kakaibang bath scrub na nagaganap doon sa ibaba. Sa una ay parang, oh okay. Tapos si Josh ang sumunod at ginawa. Sa aksidente. Nang hindi sinasadya. At hindi ko alam na parang okay lang kung ginawa nila, kailangan ko rin gawin. Kaya ang nangyari ay merong isang lalaki. Oh well, merong isang seksyon at may mga matatandang lalaki. At parang naghihilod sila ng mga hubad na lalaki. Ngayon, tunog ito ng kakaiba. Pero gumaganda ito dahil talagang maganda ito. Kaya nang ginawa ko ito, may mga pagpipilian ka at ilalagay nila ang langis sa'yo at parang asin para sa exfoliating ng iyong balat. Pero ginamit ng lalaking ito ang hilod na parang sandpaper at kinuskus niya ito sa buong katawan ko. Halos maramdaman ko na parang marinadong manok. Medyo kakaiba dahil parang nag-squirt siya ng bote na may mga sarsa o hindi sarsa pero langis sa akin. Kaya ito ay napakakaiba at talagang natatanging karanasan. Pero pagkatapos nito, pakiramdam ko ay kahanga-hanga. Hindi pa ako nakaramdam na ganito kalinis ang aking balat mula noong ako'y isinilang. At nanay at tatay, nawala na ang aking tato. Ganong kalakas, peke pala ang tato na yun. Parang ang laki ng nangyari. Ibig mong sabihin, dalawang taong ito ay si kumukuha na parang guwantes at yun ang guwantes na yun. Nakita ito isang... Ang sandpaper ay ang guwantes. At ito'y nasa kanyang kamay na parang... Mitan ng oven at kinikis-kis niya ito sa buong katawan mo. Ibig kong sabihin pare, nasa loob siya ng puwet mo? Sa totoo lang, hindi ko alam na iyon yun dahil ayaw ko talagang tumingin. Kakaiba ito. Parang nasa loob ako ng nakakatakot na pelikula tulad ng mga horror films. O Saw. Kasama na rin ang mga ilaw sa kisame. Ito! Talagang kakaiba. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko yon. Ito'y isang bagay na hindi malamang legal. Ganun kalala ang kalokohan nito. Dito lang sa China mo ito makukuha. Pero ano sa tingin mo, Rich? Sa buong karanasan mo? Nakakalokang pakiramdam pagkatapos ng lahat dahil ikaw ay ganap na pagkatapos ng lahat ng masahe, pagkatapos ng hot tubs, pagkatapos ng alam mo sa una at lahat. Pakiramdam mo ay sobrang gaan ng iyong katawan at mayroon akong ganung karanasan na pinasasalamatan dahil parang ang aking balat, pakiramdam ko ay lumulutang. Oo, nakakaloka ang sarap pero ito yung pinakakakaibang karanasan ko sa China na talagang hindi ko malilimutan. Tatapusin ko na ito dahil 4:00 na ng umaga. May sasakyang tren kami ng 1:00 ng hapon kaya kailangan naming maging sa istasyon ng 12:00. Hindi kami makakatulog ng mahaba ngayon pero pagkatapos nito. Nakahanda na akong harapin ang serye ng China. Pakiramdam ko ay nabuhayan ako at maraming bagay ang mangyayari sa Harbin. Sana at mahal ko ang karanasang ito. Ito yung pinakamalayag na lungsod sa China at sa tingin ko. Oo, naranasan namin ang buong Harbin ngayon. Baka babalik ako dito ulit, marami pa. Magagandang bagay tulad ng Siberian Zoo, aquariums at Snow Town. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin magbigay ng malaking thumbs up. Sobrang babalik ako sana kasama ulit ang barkada baka sa susunod na winter. Pero pagod na ako, matutulog na ako kaya hahabol ako sa inyo mamaya. Siguraduhin bisitahin ng mga lalaki. Isa si Josh. Mayaman para sa link sa ibaba ng description.